rin na pagkaldo po. May nalo po dyan sa Indoferdi and sa po yung mga dangog po dyan sa Isla ng Katandongan. Apo, kasabay ko man si Sir Buddy Isurena sa programa. Good morning, buddy. Yes, good morning, attorney. Apo, ngunyan po, napakainit ko yan ng COMELEC. At least nahiling miso sa indong agresibo na pagtratar sa issue ngunyan kan commission election para maging malinig asin man matuninong. This time po, may mga nabaritaan kami na mga show-cause orders na pinagpapaluwas nyo. Si Say po ang pinaka-top notcher po sa Bicol Region, Ma'am Director. Hindi ko na mabilang kung siya ang top notcher pero ang top notcher kung in terms of province, garo yata dyan sa Catanduanes. Catanduanes na. Pinaka-top notcher. May 14 yata kita sa Catanduanes, ma'am, ano? Matindi ang isa Medyo ng mas dakol pa po yan. Madakol pa. Madakol pa. Sa numero. Yes. I think I've been signing. Dakulo na po akong pigsasign ng mga show-cause orders kasi po emboldened po ngunyan ang citizens na mag-report po sa mga opisina. Nagtatao po kay mga statements including din po nagtatao din po ng mga ebidensya. Very good. Aktibo. At least nahiling ta so pagkisumaro kan citizen, no? Sa inyong kampanya. And dahil ito naman sa inyong pinag-post na gari pika-encourage nyo yung mga lines and yung QR code. Yes. Medyo nag-pick up po talaga yung citizens. They shared it. Then afterwards po is meron na pong nagpapadara sa muya ng mga complaints medyo dakol-dakol kaya all over na po ang hands naming niyan sa bilog na Region 5 para ho magpadara kay show-cause order, i-address po ang mga issues including the escalating na mga incidents sa bilog na region. Opo, this is the first time na nagkaigo kita ng araw kaini na yung dakul ni nagpapaabot ng impormasyon and duman sa pigibo ni ng scheme na QR code? Yes, oo. Actually, napansin natin na medyo dahil active din ang citizens nito sa social media, I think na iling ninda na hindi lang pala sa kapulisan sila pwede mag-report. So, mas easy na po ngunyan ang reporting. It's because yaon na po ang telepono nimi, yaon na po ang email address nimi. And at the same time is di naman kay po haninda na magluwas o magpamitbit kaagad na sinda nagko-complain. So, ang mga complainant nito is we assure them that we will keep their identity confidential unless necessary na po. Actually, ma'am, yan ang pigahanap mi ka nakalipas pa mga eleksyon, itong araw ka na aksyon kasi talagang rampant yung vote buying pero gari yung proseso mabagal sa lada kong COMELEC and this time gari nagkaiguanin bagong sistema. Yes po. Actually, bagong sistema yan we have to kay Commissioner Maceda. Siya po ang nagtauning sarong idea na iyan, yung policy na iyan. Si Commissioner Maceda is Bicolano at taga-Catanduanes din siya. Ang roots niya is from Pandan. Maceda. Yes, ano pong pangalan ng Commissioner Maceda? Ferdinand Maceda. Ferdinand. Mga kadsadiri po inining ang roots nila is taga-Pandan and Albay. Yun, ay maganda, no? At least, igo pala ni Bicolano dyan na commissioner sa COMELEC. Then, taga-Catanduanes pa. Ano yan? Ano siya? Parang technology-driven? Hindi. Apo siya ning kadsadiri po ning siyang Pagita Pictures. Mga Vera. Mga Vera po yan. Vera Perez. Oo, aki po siya ni Marichu Vera Perez. Marichu Vera. Alright. Very good. So, maliban digdi ma'am, ano yung mga prosesong yan after show-cause orders nagpaluwas mo? May mga nagsimbag na po duman sa indong show-cause order? Yes, madakol-dakol naman po. Compliant naman po sila. So, iba po, i-evaluate mo yan whether or not we are going to file
tutuluyan namin silang filean ng election offense case and the disqualification case. Yung iba po is medyo hindi meritorious naman po ang sindang explanation. So, ang pinakamaganda po is mag-explain sinda. Kasi ilingon nima ang explanation ninda. Meron pong, lalo na kung hindi kayo sumagot, lalo ho namin kayo, ang gusto sabihin, you waive your right na madangog nima ang parte nindo. So, tutuluyan na nimi kamong file ng kaso. Yes, kasi for validation man yan, dahil mananghulugan na convicted na kamo sa show cause order pa lang. Iyan ang po. Alright. So, anong extent na pwedeng kahampangunin na in case mapatunayan na talagang valido ang mga reklamo? One po is, pwede silang ma-filean po ng election offense case for vote buying. Actually, hindi lang po yan vote buying. Ang mga napadara namin ng show cause order, hindi lang po vote buying. Meron pa ho yung mga wagering sa election, nagbibet sa election kung si Semang Gagana, bawal po yan. May purustahan. Purustahan po sa election, bawal po yan. Oo. O then afterwards, igwa pa po yung mga government officials na nag-i-engage in partisan political activity na openly nangangampanya. So, iyan po, Yes. Okay. How about po yung mga garing ceremonial, turnovers, and may mga politiko na involved sa mga turnovers? Ano yan? Considered ba yan o dahi? Ganito pa yan ha, tinitingnan natin yung context niyan. For example, yung ito, aram ko na nailing niyo ito, yung kay congressman ko. Yung turnover niya ng yung sasakyan. Mga equipment po ng PNP. We allowed it because matagal na siyang nasa pipeline. And that is his congressional initiative. Okay. Ang saro po na politiko, ang arog po kaya na incumbent, dahil man po nagpupundo ang trabaho niya dahil sa election. Sa election. So, at the same time, kaipuhan po ni PNP yung mga gamit na yan, especially during these elections. So, we allowed that purposely, basta po ang ano namin is, hindi siya mangangampanya. So, kung nailing niyo po is, talagang minonitor po nimi ang compliance ni congressman ko at complied naman po siya. Talagang po, ang ano niya po is, he was just there just to make sure na yung sa iyang project has been fully implemented at siya mismo ang nagsabi sa mga tao, sa mga kapulisan. Actually, wala po kami dahil kami nag-uho na igwa po dyan ng public except for the recipient, which is the Philippine National Police. Kung may mga nag-attender pong iba na mga local officials, ano yan? Possible na ground? Iyan po ang sasabi nimi na bawal po yan. So kung si Simon po ang nag-insist na maglaog dyan, iyan, paimbestigahan po namin. Okay. So, maimbestigar ka mo duman sa nangyari. Kasi may mga information nag-abot sa muya na pigapot kami kaya naipot ni Mansindo. Alright, ma'am, yung nangyaring harassment sa Katandungan sa rin sa pigabangan niya to, sabi ng PNP, as of now, dahil pa sila nakadetermine unless ma-validate kung ito related election so nangyari sa Barangay Hikming. Ano po sa inyong assessment sa Ladocan Regional Office? We also conducted po a parallel investigation. Hindi lang po yan, hindi kami umasa masyado din sa PNP. We conducted our parallel investigation. Nagtanong-tanong na din po ang mga tao namin dyan on the ground, mga taga-COMELEC. And it turned out na for them, it's an election-related incident because yung biktima allegedly is Assistant Municipal Coordinator ng sarong kandidato. Yes. So, until such time na madideclare, no rin po yan pwedeng ideklara na election-related incident? I think today or tomorrow, antayin niyo po na i-proclaim po yan po yung ng aming Municipal Joint Security Control Centers. Paano po binavalidate yan? For example, sa Ladocan PNP, may sole discretion sila na mag-validate whether hindi po.
No, hindi po. Kasi Uh-huh. they are under us. Yes, So kami din po ay kasama sa may say din po kami dyan sa pagsasabi kung iyan ay selection-related incident or not. Uh-huh. So, kaya yun nga, I instructed the Municipal Joint Security Control Center na mag-convince nila, look into this, and evaluate po ng 30 agency, COMELEC, PNP, and AFP, whether or AFP, not yes, this is an election-related incident. Aha. Yes. So AFP, PNP, and COMELEC yung composition itong parang grupo yung assessment team. Yes, nagpa-imbestiga na rin tayo, ni-instruct na rin tayo on that. Aha. In case pag-araw kayo ito sa sistema kasi grabe sulugan, actually nagpapagaling sa IBMC, anong magiging magnitude ng incident na yon? May possible declaration of something? Hindi naman siguro Mhm. Hindi naman siguro. Actually, based on initial na assessment natin, Mhm. hindi ito ground para to put COMELEC Under control. to put yung VERAC under COMELEC control and even the whole province of Catanduanes. Aha. Ang atin lang po is kailangan po ma-address natin ang situation because nag-i-escalate po ang tension dyan at nagdi-deteriorate ang peace and order. That's why what we need to do is to address the situation as soon as possible. That's why po is there will be an upgrading ng areas of concern dyan sa Catanduanes kasi it's a green category. Green. Gusto sabihin peaceful and orderly po dyan. Aha. Pero dahil sa mga insidenteng nangyari, yes, because kasi hindi lang po yan ang insidenteng nangyari po dyan, massive din ang vote buying Vote dyan. buying, yes. So, yes, so there is a possibility na i-upgrade po yan, ang categorization yan, from yellow to orange category siguro. Titingnan natin kung anong assessment po ng MJSCC kasi nag-convince sila kahapon. Wala pa ako ng report. So kung ano po yung nila, yung assessment nila, then we will validate it kasi pag nataas po natin yung categorization dyan, Mhm. magpapadala po tayo ng additional augmentation forces dyan. And meron na po akong instruction on what to do sa mga kapulisan, sa AFP and other law enforcement agencies na siguraduhin po na maging peaceful and orderly ang election natin dyan at hindi po matakot ang mga tao na lumabas at bumoto. Yes. Pag sinabi nyo na yellow and orange, ano ang pagkakaiba nun po, Director? Yeah, pag yellow po kasi yung gusto sabihin intense ang political rivalry which I think naiiling na talaga na intense ang political rivalry dyan ngunyan. Yung orange naman is intense political rivalry, may history of violence, including din po may presence ng private armed groups. Which, tingnan natin kung may private armed groups kasi allegedly itong umatake dito is private armed groups. Yes, mga nakatagalog daw, nakabonet. Yes, Armed. nakabonet. So, armed sinda. So, tingnan natin kung ano po ang i-recommend ng MJSCC sa amin, sa Regional Joint Security Control Centers para ma-assess natin. Pero whether or not it will be placed under COMELEC control, ngayon po lang po sinasabi ko, I'm not recommending it. Yes, kasi parang isolated pa lang, no? So incidente. Hindi naman siya isolated kasi meron nang naka-blotter din na may threat and intimidation na nangyari dyan. And at the maliban same ito. time, there were also unreported incidents ng Yes, threat and intimidation na hindi nire-report sa mga kapulisan because takot silang mag-report. Parang hesitant sila na possible nga makaabot naman sa kaibong. Parang Yun ang ganun, that. duda, So, no? yun po ang ano natin. So, yan is pinapatingnan na natin and I already called the attention of PNP and AFP to look into this closely and act as soon as possible bago pa may mangyaring masama dyan sa isla natin. Opo, kasi kung may nakapasok ng ganon, possible na atake dyan sa iba, then we hope na sana 24 oras talaga ang roving ng patrolya ng PNP. We just hope gagawin nila ho yan dyan.
Alright. Baka may tanong si Sir Buddy. Go ahead. Igwa tabi. Na-mention mo, Attorney Casubago, na those with meritorious justification ay lumalabas na hindi ito makakasuhan, ma'am, tabi? Yes po. Oo. Hindi naman ho lahat na pinadalhan ng show cause order. Ibig sabihin is meron na pong basis para filean sila ng kaso. They have to make sure na meron ho silang meritorious na sagot duman po sa show cause order. Para po sabihin namin na walang basihan ito. Kasi ma'am, lumalabas sa national dailies na those with the disqualification cases on vote buying ay hindi ipoproclaim kung mananalo. So those na with meritorious justification, hindi na nakasuhan, kung sakaling manalo ito, wala nang problema, gano'n ba? Something like that, ma'am? On the first place po, hindi pa naman natin sila na finaila ng disqualification case. Yes. It's just a show cause order po. It's just a preliminary. Just in case po hindi nila masagot ng maayos at meron talaga kaming basihan at meron kaming ebidensya laban sa kanila to file an election offense case at disqualification case. Isa pang katanungan, halimbawa, God forbid, anong mangyari na during election day, nagkapurutukan portion, may init na would not be too late kung mag-declare ng COMELEC control, election na Hindi, pwede naman ho yan na i-declare, kaya lang ganito po, Okay. sana ho, hindi mangyari yan. Yes, and at the same time ho, yes. even if wala pong COMELEC control, we are going to make sure po na our PNP, AFP, and other law enforcement agencies will be there to assist and to address the situation. Isa pa, ma'am, itong biktima na sabi daw ay talagang politically motivated, kung hindi niya nakilala yung mga jandos, lalabas itong mga jandos, paano siya makapagpapile ng case, tabi, attorney? And he can still file a case. Actually, ang iling ko po na kaso pwedeng i-file dyan is kidnapping. Okay. Kasi kinuha po siya. Kidnapping. Yes. Or complex crime of abduction with complex crime of robbery with abduction, including attempted murder. Kasi possible yung ang intent doon robbery, tapos inabduct, or possible ba na abduction ang pinakaunang intensyon, saka lang kinuha yung mga pera at saka cellphones? Depende po yan sa magiging intention, but the thing is, lahat po na pwedeng ikaso, dapat ikaso doon sa mga perpetrators at whoever is behind them. Okay. Na-mention mo, attorney, na siguro sa informasyon na ito ay isang leader ng isang kandidato. Hindi, pwede ba ito, obligado ba na yung tinutulungan niyang kandidato ay umalalay sa kanya, magsangat ng kaso or whatever, ma'am, or additional protection, tabi? Pwede naman. Kahit mo kami, pwede kami tumulong Yes. Okay. Pwedeng humingi ng tulong sa inyo. Ng tulong. Yes okay. po. We can Biktima. place him under witness protection program. Yes. Kasi po, if it's election-related incident, pwede ho kami tumulong kasi it happened during election period. Cargo po namin ang every citizen na nasasaktan ng mga hindi matinong tao. Yes. And to think, ma'am, na ang kapatid niya, hindi ko alam kung younger or elder brother, ay isang DILG officer, ma'am. Ang kapatid niya. Ano yung BLLB? Ano yun po? Yes, ano yung BLLB? DILG, Department of the Interior and Local Government. DILG. Oo po, yes, ganito ma'am. po any victims of an incident po is kailangan protektahon po ng gobyerno. So, kami po sa COMELEC, gobyerno po kami. Yung DOJ po is gobyerno. Yung DILG po is parte ng gobyerno. Okay. So, the machineries or the government agencies are behind him to assist him in whatever capacity para ho maputo justice on whatever po na injustice na suffer niya. So, pwede ang gawin ngayon ng biktima lumapit sa inyo ang tanggapan para magpa-assist. Para in case may kakilala siya, kasi may mga possibility doon na para nakilala ng biktima, yung mga nag-abduct sa kanya. Yes, actually po yan po ang ginagawa ngayon ng aming provincial election supervisor and aming election officers. Na
makipag-coordinate po sa pamilya ng biktima and etc. At siguraduhin po na maging maayos siya at siguraduhin na nasa magandang kalagayan siya. Alright. Maayos na kalagayan at hindi mapoprotektahan siya. If necessary, kailangan namin siyang ilagay to put him under witness protection program na tulad ng ibang biktima na nilagay na in-apply na rin namin sa witness protection program. Gagawin po namin. Apo, for educational purposes, ma'am, kasi sa Bicol may mga disqualification case, kagaya dyan sa Albay, dyan si Noel Rosal. Ano pong real scenario nitong si Gubernatorial Rosal regarding sa parang disqualification case and sa Camarines Sur, cancellation of certificate of candidacy? Yung disqualification case niya po, yung ganito po sa pagtatakbo niya ngayon, wala po akong idea kung meron pong final sa kanyang disqualification case, ano? Aha. Pero yung sa Camarines Sur po, yung cancellations ng kanyang certificates of candidacy, meron pong dalawa. Doon, yung tumatakbo pong sa 3rd Congressional District ng Camarines Sur at yung gubernatorial candidate. Bong Rodriguez. So, canceled, yes po. Na-canceled po ang kanilang certificate of candidacy ng 1st Division. So yung first division, kagaya sa Catanduanes, ibig sabihin for appeal pa yon doon sa motion for reconsideration sa NBank. Yes po. If they filed po a motion for reconsideration, it's not an appeal. If they filed po a motion for reconsideration before the Commission and Bank within 15 days from receipt ng decision, hindi po final and executory yung decision ng commission ng 1st Division. So ibig sabihin So they tuloy-tuloy. still can be voted upon. Aha. Yes, tuloy-tuloy pa rin ang kandidatura nila. Ayun, and actually yun din ang nangyari sa Catanduanes, di ba? We have the disqualification. Ano pong status this time nung kunyan, yung disqualification dalawa, yung disqualification case sa Catanduanes for governor and the mayor? What I understand is na-dismiss na po yun. Aha. So kung nag-motion for reconsideration po si petitioner doon, tingnan po natin kung ano mangyayari. Kung ano po ang magiging decision ng COMELEC kung hindi po sila, kung hindi isususpend ang kanilang proclamation. In case ma'am, hypothetically, halimbawa, kasi para yatang elevated na sa NBank. Anong resulta? Ay ano ba 'yan? Urgent ba yung decision niyan prior to election or even after election pwede mag-decide? Even after election, pwede pong mag-decide. Aha. Anong pagkakaiba po yung cancellation of COC and disqualification sa resulta, your possible impact? Parehas din po yan. Ang magiging resulta po niyan kung find na meritorious yung cases is parehas silang hindi makapagtakbo. Kaya lang magkaiba lang po ang grounds doon sa cancellation and disqualification cases. At magkaiba din po ang date o ang time na pwede silang mag-file ng petition for cancellation of certificate of candidacy. At iba din po yung timeline ng petition to file a petition for disqualification. Anong ibig sabihin ng timeline, ma'am, doon sa cancellation? So, ganito yes. Yung petition for cancellation of certificate of candidacy, kailangan i-file lang po yun within 20 days from the time nag-file po ng certificate of candidacy yung kandidato. 20 days. Oo. Prescribed. Yung petition for disqualification, anytime po hanggang election day, pwede pong mag-file ng petition for disqualification. Yun pala ang pagkakaiba. Then yung effect po, ma'am, in case, kasi 'di ba, in case for worst scenario na ma-disqualified, ano yung pong impact? Sino ang uupo? Is it the number 2 or the successor, Vice Governor, in case? Normally po, pag ganyan kung hindi pa po na-proclaim na desisyon na yung kaso, hindi pa po na-proclaim, tapos hindi po nanalo or hindi po natalo doon sa petition for disqualification or cancellation, yung kumakandidato, considered po stray ballots yung lahat na boto sa kanya. Stray. So, pwede ho, yes. So, pwede po na
ang maupo is yung kalaban niya. Number 2. Yes. Pero po, kung tapos na po ang election, o di kaya na-suspend po ang proclamation niya on grounds of disqualification, ang mauupo po is yung vice governor or vice mayor. Yan ang epekto, no? Pero kung prior, yung number 2. So, after lang ng election, yun ang epekto, yung successor talaga. Rule of succession na po. Yes po. Alright. So, this time, dahil pa man kamuning naaraman na kunyan, parang final verdict, yung en-bank dyan sa COMELEC? Normally, nalalaman po natin whether may suspension of proclamation po. O di kaya is on the day of the election po yan. Or kaya mga 3 days before. So, antayin po natin kung meron po. Okay. Sige po. Any other yung pinagkakabahala natin, ma'am, dyan sa COMELEC na gusto natin i-disseminate sa ating mga kabayan sa Catanduanes and yung mga taga-antabay natin sa Facebook, go ahead. Yeah, on the final stretch na po tayo ng preparation natin sa election day. So right now is inayos na rin po natin mga balota natin. Maayos na po, na-check na po natin mga balota natin. Nagkaroon na rin tayo ng final testing and sealing and congratulations po dyan sa Catanduanes, 100% po ang final testing and sealing natin dyan. At kumpleto din po yung mga balota. So, ready na na po tayo for the election on Monday. So, ang ano na lang po natin is pakiusap na lang po sa mga botante, come out and vote on election day at vote wisely. Siguraduhin nyo po yun na ang iboboto ninyo ay yung tamang kandidato na hindi po kayo binibili ang mga boto ninyo. Opo. So, yun lang naman po. And at the same time po, pakiusap lang ho kasi medyo hindi ko matanggap na may mga nangyayari pong terrorism dyan, violence and intimidation. It's because lugar po natin yan. So, ang pakiusap ko is huwag naman po nating i-turn into something na maging violente po ang lugar natin, na maging tulad yan ng Abra, na maging tulad po yan ng Masbate, na every election merong ganitong incident. We are a peace-loving individuals. We are peace-loving Katandunganos. And let's stay like that. Ma'am, Sana idagdag po ko lang, ma'am. i-maintain po natin yan. Yes po. Idagdag ko lang kasi marami nagtatanong, allowed ba na magdala ng sample ballot yung mga kabayan natin sa loob ng botohan, voting center? Yes po. Magdala po kayo ng kodigo ninyo para mas mabilis. Pero wag nyo pong i-share yan during election day. Kodigo nyo lang po yan para lang sa inyo yan. Para mas mabilis. Tingnan nyo na po yung kung sino ang bibilogan ninyo. Bigyan nyo na po. Pero bawal po mamigay ng ganyan on election day. May instructions na po ako sa PNP na hulihin po ang namimigay ng ganyan sa labas ng mga eskwelahan at ng mga voting centers. Yun. Pwede pala yan na election paano yan? Makasuhan ba yung niyan? Sino makasuhan? Yung namimigay o? Yung namimigay po. Padadampuputin po natin yan sa mga kapulisan. At lalo na po yung bata na ginagamit, papadala po natin yan sa DSWD at doon sila kunin nila yung mga bata, mga anak nila doon. Ilagay po yan sa kulungan, mga yan. Yung mga tarpaulins na nakalagay sa mga lugar ng voting center, ano yan? Bawal na o itong mga nakalagay sa mga bahay? Tatanggalin ba yan bago mag-eleksyon? Bawal na po yan. So at least by May 10 11 po, tanggalin nyo na po yan kasi wala na pong mga ngampanya on May 11 hanggang 12. So, pakiusap na rin po sa mga kandidato at mga supporters kung pwede po pakitanggal na rin po yung mga tarpaulins and yung mga campaign materials po dyan sa mga bahay ninyo at the same time dyan sa mga common poster area kasi hindi na ho yan kailangan. Mandatory po yan na tatanggalin or at the discretion? We are just requesting them. Okay. Pero sana obligasyon po nila yan kasi kayo'y kung mga kandidato na kayo ang naglagay dyan, sana kayo din na po ang magtanggal ng mga yan. Sige ma'am, maraming salamat. Every now and then, magtawag kami sa inyo sa mga information. Napaka-importante yung information po galing sa inyo. Thank you. Thank you, Ferdy. Thank you. Maraming salamat kay very approachable and talagang kaagad sumasagot kay Pierre Sabowski sa ating interview. Si Attorney Maria Juana Valesa, direct and live dyan sa Bicol Region, and siya po ang Regional Director ng